mento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, dadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verified. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Congressman Nala from the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang, nababalitaan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang nagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead nito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugon sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ang revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott yun ang future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for total boycott? Kung hindi hinto itong korupsyon, sila epektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. 88.3 FM, Gob. Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat hubang magtayo pa po ng ICC. Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, anong mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. Sa? ICC, kailangan pala. ICI po. Oh, pampangano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako kila Babe Singson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba, unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Gob, gaya ho ng sabi nyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil ho sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa ICC. Ito ba ay panibagong taktik para malihis lamang yung usapin? Well, ang nakita ko naman ng video, hinuli si former president, wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest, pahuli mo yung tao, padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpala ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na ng pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad.
Pagpalagay mo na lang, pag-file ka ng kaso ngayon. Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Magbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ego, bako ho'y nagugulimihanan. Lahat mo nang tinuturo itong si Congressman Romualdez at ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Gop, bakit tinatago pa ho nila, Gop? Pinsan ng presidente yan. Yun, nadali, Gop. Nadali. Ang alam ko, si Saldi ko, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yon. Salamat po, Gop. Hi, Sir. Dayan Lear po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Ang mabuti, tinanong mo yan. Nung magkatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos, Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo, kako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit has a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, kako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaban lang ako sa mayor. Ngayon, puro mayors ang minimit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailaya ang daming tao sa meeting. So, Sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano no? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi mga insulto ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bago labas lang. Sa presidential table, binention niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya ako pinansin.
Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yan, sabi nila. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ayun sinasabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Lagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi na ni Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, sigurado. Tapos, di na sumasagot. Yung sekretary niya. Nakita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ako? Hindi. Direktor lang. Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Ba't ako galit? Ba't ako naiinis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Wag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ang ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nagre-claim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. He should stay neutral. Bakit kumampi agad? Di pinapahamak tayo, naghahabon pa. Mali yun. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Alright, Pero kung may mga politician at mga party list, hindi pwede. Para sa akin lang. thank you po. Magandang hapon po, Liza Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chavot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri na pag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas ng ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, no, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So ang for Kontraktor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Okay, thank you po. Balikan ko lang po yung tanong. You've mentioned kanina na mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po na Ito ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned,
at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Ba't pa imbestigahan nila muna yun? Nandun na lahat ng kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno.